kailangan mo ipagtanggol ang sarili mo. Dahil kung hindi, tatapak-tapak at aabusuhin ka. Aagrabyaduhin ka. Magpapasok po ako. Talagang magiging abogada ka na. Ilalabas ko po kayo dito, Tinang. Lilet Matias, ikaw nanalo sa raffle. Wala to. Mukhang kakatayin ni Prof ko. At least, may fallback siya if she fails from law school. Pwede na siyang bumalik sa perya. Magiging matapang po ako para matupad ko po yung pangarap ko na maging abogado. Tama yan. Huwag kang susuko at bibitiw sa pangarap mo. Anumang pagsubok ang dumating sa iyo. Mr. Ignacio. Sir. In your opinion, is it constitutional for military service for women merely voluntary? Para po sa akin, sir, hindi po. Sa pagtatanggol ng bansa, lahat ng mamamayan ay maaaring require ng batas na mag-render ng military service ayon sa Section 4, Article 2 of the Constitution. Sa tungkuling ito, ay ini-impose lahat ng mamamayan anuman ang kasarian niya. Miss Matias, do you agree with Mr. Ignacio? No, sir. Dapat lang na ibigay pa rin sa kababaihan ang choice kung gusto nilang mag-render ng military service o hindi. Pero hindi lang naman kalalakihan ng mamamayan ng bansa natin, di ba? Lahat tayo dapat may ambag. Bakit? Ano bang gusto mo? Mga lalaki lang ang dapat na magbuwis ng buhay sa pagtatanggol ng bansa. Habang ang mga babae, nagpapasarap lang? Ganun ba? Pagpapasarap lang ba yung tingin mo sa pagtataguyod ng pamilya at pag-aalaga ng mga bata? Kung pati ang kababaihan sasabak sa laban, sinong maiwan sa pamilya? Tama ka naman na may pananagutan ng bawat isa sa atin na mag-ambag ng serbisyo. Pero, hindi kinakailangan na sa pamamagitan lamang ng military service. Under conditions provided by the law, makakapag-ambag pa rin ang kababaihan sa pamamagitan ng personal o civil service. Exactly, Miss Matias. Thank you for that point. So, ano ba yan, Mr. Ignacio? You were just beaten by a woman. Next time, pick on someone your own size. Bakit pa naman ginawa yan? Anong ginawa ko? Lahat naman tayo gusto magpa-impress sa prof eh. Pero sana naman next time, huwag kang magpasikat at ma-expense. Huwag mo ako ipahiya para ikaw lang ang makapuntos. Excuse me lang ah. Hindi ko ginawa yun para lang mapahiya ka. Sinabi ko lang yung opinion ko. Tsaka, bakit naman ako mag-a-agree sa'yo kung hindi naman yun yung pinapaniwalaan ko? Hindi naman pala eh. Hindi sana nanahimik ka na lang. Nandito tayo sa law school para matuto at maging boses ng batas. Kaya wag mo kong sasabihan na manahimik lang ako para lang makapagpa-impress ka. Huwag kang mag-alala. Pag ako naman yung may mali, I expect na i-correct mo din ako. Huwag mag-alala. Gagawin ko yan. Isahan mo. Sige na, Pare, wag mo. busy ka dyan. Hi, miss. Ba't mag-isa ka lang? Okay lang bang samahan ka namin para hindi ka naman malungkot?
Hindi nyo ba nakikitang nagre-review ako? Pwede ba na lang pagtripan nyo? Ang suplada mo naman. Oo nga, no? Gusto lang naman namin makipagkilala sa'yo eh. Tsaka utos lang sa amin to ng mga master namin sa frat. Lahat ng to, part lang ng initiation. Alam nyo, imbis na inuubos nyo yung oras nyo sa frat na yan, mag-aral na lang kayo. Aral to. Para may maisagot kayo pag nag-recitation. Oh, sige. Okay, alis na kami para hindi ka na maistorbo. Pero, sa isang kondisyon, kiss mo muna ako. Kiss mo muna ako. Boss! Sinupulo ko, pre. Sige, subukan nyo lang. Para kasuhan ko kayo ng harassment or act of lasciviousness. Tingnan natin kung di kayo ma-expel. Secret lang natin mo. Ano ba? Ano ba? Mapastos! Tigilan niyo siya. Ay, di alam. Ngayon alam to la. Sige, gutan nyo. Ba't ka ba nakikialam? Girlfriend mo ba to? Ayoko lang nakakita na may inaapi yung mga kagaya yung loko-loko. Loko pala eh. Angas mo ah. Gusto mo makatingin? Sige, banata mo na, pre. Oo, sige. Thank you talaga, pinagtanggol mo ako kanina. Wala yun. Tingin ko nga kahit hindi ko na imasok, kayang-kaya mong i-handle yung mga loko-loko na yun eh. Hindi ko lang pinahalata pero natatakot din ako kanina. Buti na nga lang dumating ka eh. Eh di ba yun naman ang role natin mga future lawyers? Ang ipagtanggol ang mga naagrabyado. Ako nga pala si Bonifacio Linaw. Boring na lang. Second year, technically. May mga back subjects pa kasi ako eh. Ako naman si... Let Matias. Madami ako narinig tungkol sa mga ibang freshman. Na ano, na may little person sa law school na weird at nakakatawa yung itsura. Hindi ah. Na meron daw freshman na magaling na lahat ng professors mahanga sa'yo. Thank you, Bonnie ah. Ikaw pa lang yung unang estudyante dito na maayos yung trato sa akin. And for the record, hindi ko iniisip na weird at saka nakakatawa itsura mo ha. You actually seem very nice. Curious lang ako. Ba't ka ba nag-take up ng law? Hindi naman siguro tayo parehas na pinipressure na magulang dahil parehas na abogado. Hindi. Wala na akong magulang. Baby pa lang ako nung inabandon ako ng nanay ko. Tapos yung tatay ko naman, tinalikuran na ako. Sorry to hear that. Alam mo, sa totoo lang, kaya gusto kong maging lawyer kasi gusto kong i-defend yung tinang ko. Siya yung nagpalaki sa akin. Nakulong kasi siya ngayon eh, dahil sa maling paratang. Siya ba yung nag-inspire sa'yo to come here? Siya. Tsaka may isang tao pa. Si Lady Justice. Lady Justice? May nakilala kasi akong babaeng abogado noon. Pinagtanggol niya ako nung muntik na akong mapahamak. Alam mo, bilib na bilib nga ako sa tapang at pagiging palaban niya eh. Pinagtanggol niya ako kahit hindi naman niya ako kaano-ano. Feeling ko ng mga panahon na yun, safe at protected ako. Alam mo, gusto kong maging kagaya ni Lady Justice balang araw eh. Para ako naman yung magpaparamdam sa mga nangangailangan na safe at protected sila. Kaya-kaya mo yan, kantitigil.